Magandang araw ka Grace Farming. Sa video po natin ay ating tatalakayin kung paano ako gumagawa o mag-culture ng mga bakterya para sa aking mga pananim at para sa aking mga manok. Dalawa po yung ginagawa ko. Kapag nag-culture po ako ng bakterya ay tayo ay mayroong magandang foundation ng maninirahan sa lupa at yan ay mga bakterya, mga microorganism. Ano po? At sa manok doon sa beddings nila. Pag sinabi pong beddings, yan po yung kanilang sahig. Ang sahig po nila ay ang ginagamit ko po dyan ay ipa ng palay, kusot at mga carbonized rice hull. At pagka nag-ipot po sila dyan, ang kakain po niyan ay ang mga microorganism na i-culture natin. Kaya ang galing nga ka-Grace Farming, kapag ginawa mo ito at pinaniwalaan mo yung sa grasya, at marami pang pakipakinabang na mangyayari. Kapag nag-culture ka nito, pwede kang magtanim. Kapag nag-culture ka nito, yung beddings ng manok ay pwede mo pang ibenta dahil nga maraming mga microbe at maraming kakain ng mga ipot nila. Kaya napakaganda. Kaya itutulak ka nito sa pagtatanim ng gulay. Anong technology, anong merong mga pagkukulture, kukunin po natin yan, kinuha po natin yung mga lupa na yan doon sa hindi nagagalaw ng tao, doon sa ilalim ng puno, maraming mga microorganism na nandoon sa ilalim ng mga puno, ng kawayan at kung ano-ano pa. Palatandaan po natin na malaki ang contribution nitong mga microorganism natin. Tanong po, may nagtatanim ba sa bundok, sa gubat kung bakit napakaganda ng lupa nila at bakit napakalago? May nakita ka na bang punong na peste? Kaya pagka hindi mo ginalaw yan, pagka hindi ginalaw ng tao yan, mabubuhay ang mga puno natin sa bundok ng ilang daang libong taon. Kaya yung pagkukulture ng mga bakterya ilalagay po natin sa farm. Kumuha lang po tayo ng konti, mga isang sandok lang, para makulture yung bakterya papunta sa inyong farm, papunta sa inyong bahay. Yan lang po at gumawa lang po ako kahit napakaganda ng ganitong sistema sa grasya na binigay sa atin ng Panginoon. Nasa paligid lang pala natin. Opo, may mga nagbebenta na ng mga bakterya mismo sa merkado. Pag gusto mong bumili ng bakterya at para sure ka, bibili ka mga 580 pesos o mga 900 pesos. At ito dito sa grasya ay libre. Kaya't ang gamit ko lang pong tubig po dyan ay itong tubig ulan. Ayan! Yung tubig ulan po na yan, ay alam naman po natin kung saan galing yan. Sa langit po galing yan. Kaya yan po yung gagamitin natin. Bacteria. Sa bundok naman, wala namang nagdilig ng poso po doon. Wala namang nagdilig ng gripo. Kaya gagamitin din natin yung organic. Galing sa langit, galing sa grasya. Kaya napakaganda. Kaya ayan, ikukulture po natin yung bakterya para po doon sa ating mga pananim, Yan po yung magiging foundation nila. Panoorin niyo po yung video na to at para malaman po ninyo. Salamat po. Yan, mabubuhay na sila dyan, titira na sila dyan. Yan ang ginagawa natin. Lalagyan natin ng probiotic. Lalagyan natin mga beneficial microbe. Yan. Ating tubig ulan na ginagamit. Ayan.
maganda, tubig ulan ang inyong gamitin. Okay. Ayun, foamy. Dami microbes. Billion of microbes. Ano na? Yan. Ito pa yung ginagawa natin, no? Isang ginagawa pa natin. Wala na. Nasira na yung aking pang-spray. Yan. Taga lang. Ito sa ating mga punla. Bakit, nak? Ato, pinas calling you. Yan, pati sa beddings nila. Lalagay tayo. Mag-i-spray tayo sa beddings nila. No, para magkaroon ng marami pang mga bakterya.
Ayan, tingnan natin. Dami na kagad, no? Ayan mga foamy na yan, yung mga palatandaan na sila yung mga kumakain ng ating pinakuloang patatas. Bakit patatas ang gusto nila? Maraming starch, ano? Kaya ayan, marami ng active doon sa gilid at dito sa pinakapagkain nila. Alam naman natin na dyan natin nilagay yung ating nakuwang indigenous microorganism doon lang sa lupa. Kaya napakadami na yan. Yan ang ilalagay natin doon sa ating mga lupang itatanim at dito doon sa ating beddings ng manok. Kaya naibibenta natin, nako-compose ng mga bakterya yan. Kaya ang galing. Ayan, sa Grace Farming, one day pa lang ang dami niya ng mga active na mga microorganism. Good and bad bacteria ay nandyan, ano? At nagbabalance siya ng ecosystem niya. Nabubuhay sila. Nakikita po natin na mayroong mga andaming mga microorganism. Ang galing nga naman, no? Kaya ayan, ang dami pang mga blessings na pwede natin pakinabangan. Ayan. Wow. So ang gagawin natin dyan, i-collect natin yan. Panoorin natin kung paano, ano? Ayan. Ngayon, nag-ready na tayo na maipupunla natin dahil magtatanim tayo ng ating mga gulay, ano. Itong mga lupa na to, ito yung nakuha natin doon sa beddings ng ating mga manok. Lahat ng bakterya, syempre, pag yan nilagay natin dyan. Ayan. Bago tayo magtanim, yan ang gagawin natin. Lalagyan natin siya ng bacteria, biotic. Hindi natin kailangan ng molasses, hindi natin kailangan ng bumili ng EM1, no? Yan, nabubuhay na sila dyan, titira na sila dyan. Yan ang ginagawa natin. Lalagyan natin ng probiotic. Lalagyan natin mga beneficial microbe. Yan. Sa ating tubig ulan na ginagamit. Ayan.
maganda tubig ulan ang inyong gamitin. Okay. Ayun, foamy. Dami microbes. Billion of microbes. Ano na? Yan. Ito pa yung ginagawa natin, no? Isang ginagawa pa natin. Wala na, nasira na yung aking pang-spray. Yan. Taga lang. Ito sa ating mga pudla. Bakit, nak? Ato, Pinas calling you. Yun na lang. Pati sa beddings nila lalagay tayo, i-spray tayo sa beddings nila, no? Para magkaroon ng marami pang mga bakterya. Kahit sa mga kakanan nila pwede, no? Ay, may nag-itlog pa. Yan, ang galing. Meron tayong bakterya sa ating mga beddings. Galing nung pandilig ko. Walang merong ganyan pang spray. Yan. So, andyan yung mga ipot nila. Huh? Spa. Hindi naman masyadong basang-basaan. Kahit sa mga painumin nila pwede. Ayan. So, ayun. Meron na tayong mga bakterya dito sa ating manukan. Ganun lang, hindi masyadong basang-basa. The Grace Farming.